Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Kung gusto nyo po ng mga true horror story, maari po kayong bumisita sa Mga Kwento ni Kuya Gio. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-88 na kabanata. Ang malaking anunsyo ni Janice. Medyo natigilan pa rin sina Alex at Kelly nang tumunog ang cellphone ni Alex. Inilabas niya iyon, at nakita niya ang video call mula kay Debbie. Kinakabahan niyang sinulyapan si Kelly, at saka tinanggap ang tawag nito. Nakita sa screen ang magandang mukha ni Debbie. Katatapos lang niyang mag-ayos ng kanyang gamit sa Chicago, at hindi na siya makapaghintay na makausap si Alex. Alex, nasaan ka? Nakangiting tanong nito. Nasa cafeteria ako, sagot niya. Tingnan mo, kumakain ako ng spaghetti. Itinapat niya ang camera para ipakita ang kanyang plato. Bakit kailangan mo ng 2 tinidor? Nagtatakang tanong ni Debbie. Sandaling sumilay, ang gulat sa mukha ni Alex, at pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Hindi ko sinasadyang nahulog ang tinidor ko sa sahig, at kailangan kong kumuha ulit ng isa pa. Nang marinig niya ang pagsisinungaling ni Alex, nanginig ang ibabang labi ni Kelly. Okay, mukhang hindi naman nag-aalala si Debbie. Ipinakita niya sa kanyang cellphone ang silid kay Alex. Tingnan mo, ito ang practice room na kinuha ni Janice para sa amin. Magre-rehearse kami dito, bago kami pumunta sa talent show. Mukhang maganda naman, sabi ni Alex, tapos sumimangot siya, na may pag-aalala. Kung mananatili ka sa Chicago ng ilang araw, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan dyan? Mga 1 linggo kami dito, sabi ni Debbie. Sinabi ko na hindi mo na kailangan sumama. Sinusubukan kong gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Okay, sagot ni Alex. Ingatan mong mabuti ang iyong sarili, at magkita tayo sa pagbalik mo. Matapos makausap si Alex ng ilang sandali, ay tinapos na nito ang tawag. Mahal na mahal mo ang girlfriend mo, wika ni Kelly, na may napipilitang ngiti. Oo, sagot ni Alex. Kaya naiintindihan mo na ba ngayon? Matapos makipag-usap kay Debbie, muli siyang nakahinga ng maluwang. Kailangan itong maging mas malinaw para kay Kelly. Hindi na siya natatakot na lalo pang mapalapit si Kelly sa kanya, pero nag-aalala siyang baka mahulog ang loob niya dito. Naiintindihan ko, sabi ni Kelly. Pero hindi pa rin ako sumusuko. Gaya nga ng sinabi ko, kapag tumagal, marirealize mo na mas bagay ako sa'yo. Hindi naman umiiwas si Kelly sa realidad, pero tumanggi siyang itago ang nararamdaman niya para kay Alex. Hindi na kainik si Alex. Nagalit siya. Sa isip niya, sinasadya ni Kelly na sirain ang relasyon nila ni Debbie. Nakakunot ang noo niya, tumayo siya, at lumabas ng cafeteria. May malungkot na ngiti sa labi si Kelly, habang pinapanood siyang umalis. Pagkatapos ay dahan-dahan lumipat ang tingin niya, sa plato ng spaghetti na nasa mesa. Kinuha niya ang tinidor, at nagsimulang kumain na medyo malungkot. Tinawag ni Janice si Debbie, at ang iba pa. Mula sa sandaling tumuntong ang 5 dalagang babae sa Chicago, ang kanilang mga puso, ay tumitibok sa pananabik. Pinapangarap nilang sumikat, at kumita ng maraming pera. At ngayong dumating sila sa Chicago para sa talent show, opisyal na nilang ginawa ang unang hakbang. Mukhang maayos naman ang ginagawa ng lahat, sabi ni Janice. Sana ay manatiling positibo kayong lahat, hanggang sa matagumpay nating matapos ang talent show. Tumingin siya sa paligid ng mga ito. Tulad ng alam nyo na, ang Sky's the Limit ay kasalukuyang pinakasikat na talent show sa TV at internet, at ang kanilang sponsor ay si Lee Dempsey. Sa loob ng taon na ito, 4 na celebrities ang inimbitahan niya para maging judges. Kilala si Lee Dempsey sa pagiging mayaman. Bagamat hindi siya kasing sikat ng ibang negosyante, kahanga-hanga ang yaman at tagumpay niya. Naiintindihan naman ng mga dalaga ang sinasabi ni Janice. Ito ang kanilang malaking pagkakataon na gumawa ng kanilang pangalan. Melissa, Katie, at si Olivia, tahimik lang simula nang bumaba sila ng eroplano.
Desidido silang gawin ang kanilang makakaya para magpakitang gilas sa talent show, at lumaban para sa tagumpay. Lahat sila ay nakasuot ng napakagandang make-up. Kahit habang nag-e-ensayo sila, maaaring dumating ang ilang reporter, at kapanayamin sila, at pagkatapos ay maaari nilang ipakita ang kanilang mga kasanayan. Habang nakikinig sa pagsasalita ni Janice, bahagyang pinaikot-ikot ni Melissa ang kanyang buhok sa isang daliri. Siya ay abala sa pag-iisip na gumagawa ng isang ilusyong pagpapasya kung papaano niya maaakit ang atensyon ng mga judges. Ngayong malapit na ang oras, handa na akong i-announce ang leader ng banda, at pati ang lead singer, sabi ni Janice. Agad na sumeryoso ang atensyon ni Melissa sa kanya, at ang iba naman ay nakatutok din kay Janice. Ang leader ng mga awit ay isang mahalagang papel sa banda. Kapag may mga interview, siya ang magsasalita para sa lahat. Nangangahulugan na siya ang magiging pinakatanyag na miyembro ng banda. Ang susunod na pangalawang pinakasikat ay ang pangunahing mga awit. Noon pa man, gusto ni Melissa ang dalawang papel na iyon, at sigurado siya ang perpektong kandidato para sa dalawang iyon. Pero hahayaan ba siya ni Janice na gampanan ang dalawang papel ng sabay? Pagkatapos ninyong mag-ensayo ng sama-sama, dapat ay mayroon kayong ilang ideya sa kakayahan ng bawat isa, pagpapatuloy ni Janice. Maraming tao ang nagpasya sa desisyong ito, kaya umaasa akong matatanggap ninyong lahat ang magiging resulta. Para naman sa mga hindi napili, hindi ibig sabihin na hindi kayo talentado, bagkus ay iba ang mas bagay na posisyon para sa inyo. Kung i-a-announce lang niya na ako ang magiging leader, madidismaya yung iba, sa isip ni Melissa. So, kaya niya sinasabi ito, para ihanda ang lahat, at hindi sila magalit. Pagkatapos ay maaari na silang mag-focus sa pagsuporta sa akin, at hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagsisikap na paghinhawain sila. Hindi ko na kayo paghihintayin pa, sabi ni Janice. Ang aming desisyon sa napaisip si Melissa, namuo ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano magre-react sa sinabi ni Janice. Si Rita ang leader ng band, at si Debbie ang lead singer. Na ang ibig sabihin, ay walang nakuha si Melissa. Nagrereklamo ito. Hindi ito makatarungan. Janice, nagkamali ka ba sa pagsabi ng pangalan? Siguradong tanong ni Melissa, na hindi makapaniwalang nakatingin kina Rita at Debbie. Marahan na napabuntong hininga si Janice. Alam niyang magtatanong si Melissa sa magiging desisyon, kaya naman nagpahayag na siya bago pa mag-anunsyo. Melissa, makinig ka sa akin, sabi ni Janice. Si Rita ang pinakamatanda at pinakakalmado sa inyo. Bukod pa dito, dati na siyang leader ng isang banda. Sanay na siya sa tungkulin ng pamumuno, at madali siyang makakapag-adapt sa iba't ibang sitwasyon. Naiintindihan ko iyon, singit ni Melissa. Nakafocus ang tingin niya sa mukha ni Debbie. Pero bakit si Debbie ang ginawa mong lead singer? Pagdating sa singing skills at kaalaman sa musika, obvious naman na mas magaling ako kaysa sa kanya. So, bakit siya, bakit hindi ako, reklamo ni Melissa. Ano ba ang problema mo? Inis na tanong ni Janice sa nakikitang inaasta niya. Sa tingin mo ba hindi ako patas sa inyong lahat? Akala mo, dapat ikaw ang lead singer. Sige. Fine, kumanta ka mag-isa. Sa araw ng talent show, maaari kang magtanghal ng solo. Naiinis na wika ni Janice. I'm sorry, nagkamali ako. Mabilis na humingi ng tawad si Melissa. Kinabahan si Melissa dahil baka siya ay tanggalin. Bilang manager, maaaring sipain siya ni Janice sa banda. Sinamaan ng tingin ni Janice si Melissa. Sinabi nito na ang desisyon ay ginawa para sa kapakanan ng buong koponan. Hindi isinasapuso ni Melissa ang kanyang mga salita. Walang duda, magaling ka kumanta, sabi niya kay Melissa. Ngunit si Debbie ay may mas magandang boses, at ang kanyang pagsasayaw ay medyo mas mahusay kaysa sa iyo. Kaya nagpasya kaming hayaan siyang maging lead singer. May tanong ka pa? Dahil si Janice ang nakatuklas sa bawat isa. Sa mga babae, nadama nito na kailangan niyang palakasin ang loob ng bawat isa. Melissa, maaaring mas sikat ang lead singer, pero hanggat nagsisikap, bawat isa sa inyo, ito ay mamumukod tangi. Sana ay maisip ninyo, na lahat kayo ay bahagi ng iisang grupo. Naiintindihan ko naman, sabi ni Melissa, sabay iniyuko ang ulo. Gayunpaman, hindi pa rin niya tinanggap ang desisyon.
Natutuwa ako, at marunong ka tumanggap ng pagkakamali, nakangiting sabi ni Janice, habang tinatapik ang balikat ni Melissa. Nagsabi pa siya ng mga ilang salita ng pampalakas loob sa kanilang lahat, at pagkatapos ay ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay. Okay, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin, kaya bumalik kayo sa pag-eensayo. Wala na tayong masyadong oras. Bumalik silang lahat sa pagpapractice. Nanood si Janice saglit, at pagkatapos ay umalis upang asikasuhin ang ilang mga bagay. Kinagabihan, natapos si Debbie at ang iba sa pag-eensayo, at lumabas na sila ng practice room. Huwag mong isipin na dahil lang sa naging lead singer ka, ay nakakaangat ka na, sabi ni Melissa, na dumaan kasama sina Katie at Olivia. Pinapunan niya ng masamang tingin si Debbie. Pag nasa stage na tayo, hindi mo masisigurado kung sino sa atin ang mas magugustuhan ng mga judges at audience. Tahimik na tumingin si Debbie kay Melissa. Nakapagdesisyon na si Janice, kaya bakit sinisisi ni Melissa si Debbie? Isa kang maliit na aso, sabi ni Melissa. Ngumisi ito sa kanya. Huwag mong isipin na kaya mong nakawin ang kasikatan ko, dahil lang ikaw ang lead singer. Para sa akin, hindi ka magiging mahalaga. Lumapit siya kay Debbie, na naka-cross arms, at may masamang tingin sa kanyang mga mata. Nakatingin lang sa kanya si Debbie na may masamang ekspresyon. Tingnan mo itong maliit na daga. Natatakot siya sa akin, nakangiting sabi ni Melissa habang tinutulak si Debbie. Pagkatapos ay lumabas na sila ng gusali, kasama sina Katie at Olivia. Isang matingkad na dilaw na Porsche ang nakahinto sa harap ni Melissa. Bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ng sasakyan, ang boyfriend ni Melissa, na si Charlie Mason. Nakasuot ito ng hip-hop attire, at mahilig din ito sa musika. Nandito ka na pala, sabi ni Melissa, sabay lakad palapit sa kanya. Anong problema babe? Bakit parang hindi ka masaya? Tanong ni Charlie habang nakaakbay sa kanya. Dahil sa basurang babae na iyon. Galit na itinuro ni Melissa si Debbie. Binigyan siya ni Janice ng lead singer na position, at alam mo, na mas magaling akong singer kaysa sa kanya. Sana ang maliit na asong babae, ay makatulog sa kanyang posisyon. Bakit ba siya ang pinili nila, kaysa sa akin? Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.